inaasahan ko po, dinire-request ko na huwag po kayong tutulog. Bakit? Ngayon pong araw na ito ay espesyal. Tunay na gagawa ang Panginoon ng mga kamanghamanghang bagay sa buhay mo. Makinig ka lamang, ikaw lamang ay matutong mag-declare at angkinin ang biyaya ng Diyos ngayong araw na ito. You will be blessed. You will be healed. You will be freed from all the sickness, from all your sins. In Jesus' name. Amen? Tandaan mo, sa ngalan ni Jesus ay may kapangyarihan, may kagalingan, may kalayaan, at may himala. Amen? Kung trabaho ang gusto mo, sinitsa ko sa iyo, God will provide for you. Palakpakan natin ang Diyos at ngayon pong araw na ito. Hallelujah! Ready na ba kayo? Amen! Palakpakan natin ang magme-mensahe ngayong araw na ito. Hindi po ako. Ang ating pong mensahe ngayong araw na ito ay wala pong iba. Ang pinakamamahal ng ministry na ito, ang butihin po nating pastor. Amen. Wala pong iba. Ang pinakagwapo sa lahat. Walang lalagpas at guwapo sa kanyang mga anak. Wala pong iba ang minamahal ng lahat. The man of God. Glory to Jesus. Mahina palakpak nyo. Hindi na sabihin ko sino. Wala pong iba. Kundi ang ating butihing pastor. Pastor Rene Insyong Lopez. Woo! Necktie ang nagdala. Amen! 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 Sa susunod, huwag mong pakalaksan yung gwapo. Baka sabi nila wala kang maipakita. Amen! Amen! Baka sabihin nila, saan... Ganda. Hindi. Baka sabihin nila, saan ang gulo? Pero alam po ninyo, ang Diyos po ay walang ginawang pangit. Amen! Lahat po tayo ay gwapo at magaganda. Amen! Lalo na po yung ating mga bagong bisita. Amen! Nagagandahan at nagugwapuhan. Basta Lucano, gwapo. Amen! Basta Lucano daw, gwapo. Awatabon! Ay, paano naman kami? Amen! At sino po sa inyo ang humihingi ng trabaho? Taas po ang kamay. Amen! Sino po yung mga may karamdaman na gustong gumaling? Sino po yung may mga gustong makamit na matagal na niyang prayer request? Ngayong umagang ito, kung ikaw ay mananalig at mananampalataya, kung ano man ang iyong ninanais ay matutupad at In Jesus' name! ikaw ay pagpapalain. Naangkin na po! Amen! Pero huwag kang tutulog at huwag kang aantukin. Amen! At ikaw ay makikinig at manampalataya ka lang, sigurado yan. Amen! Amen! Hindi po ako magbibigay kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen! Wala kang gagawin kundi makinig, isa isip, isa puso, tanggapin ang salita ng Diyos. Amen! Yun lang po ang kailangan niyo umaga upang Let's go. upang makamtan mo ang lahat ng iyong hinihiling. Amen? Amen. At hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa sapagkat the time is gold. Kailangan natin matapos ang ating pinapahayag ng ating Panginoon. Amen? Amen! At atin pong buksan ang ating mga Bible. Magingin mo nun po ay Bible na nasa cellphone o anuman pong meron kayo. Buksan po natin sa aklat po ng Unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 57. Okay, sabay-sabay po nating basahin. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo ay binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At idagdag po natin ang Deuteronomio, Kabanatang 20, Kabanatang 20, talatang 4. Sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin ka niya. Amen! Tama-tama po yung ating inawit kanina. Sabi po ay 10,000 armies ang ating kasama. At bago po ang lahat, tayo po, iyuko po natin ang ating ulo at tayo po ay manalangin. Amen? Dakilang Diyos at mapagpalang Ama,
Maraming salamat po Panginoon sa umagang ito. Hindi po aksidente na kami po ay magtipon-tipon. Dumalo po yung aming mga kapatid na ngayon lang po dumalo ang aming mga bisita ngayong araw na ito. Hindi po ito aksidente. Pero sa pagkakataon po ito, matutunghayan po naming lahat ang mga salita na nais mo pong ipahiwatig sa amin. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, kami po ay nagsusuko ng aming kasalanan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aming pagkukulang sa iyo at sa aming kapwa. At nawa Panginoon, sasabi mo po sa iyong salita, kami po ay magsisilang at ikaw po ay nakalaang magpatawad. Kaya naman po Panginoon, ang lahat po ito'y aming binibigay sa iyo at ibinabalik ang aming mga pagsisisi at nawa ay kami po ay iyo patawarin. At sa oras pong ito, narito po kaming lahat upang tanggapin ang mga salita na naayon po sa iyong kalooban at nais mo pong ipahiwatig sa aming lahat. Nawa po Panginoon ay basbasan mo po ang iyong likod na ito, ang hamak na likod na ito. Hindi po sapat ang aking kalaman, hindi po sapat ang aking kalaman. Ngunit alam ko po sa pagkakataong ito, sasamahan mo po ako. Ikaw po ang magsasalita para sa akin. Itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw po ang makita sa buhay ko, hindi ang sarili ko. Maraming salamat po Panginoon at ang lahat pong ito'y samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen! Kayo po ba excited na para marinig ang salita ng Diyos? Amen! At ang atin pong tema ngayon ay pinamagatan pong Divine Acceleration of Breakthrough. Amen! Pag sinabi pong Divine Acceleration, yung mga driver dito naisip kaagad yung accelerator ng sasakyan. Pero kapag tayo po ay mga mananampalataya na, ang ibig sabihin po dito ng Divine Acceleration ay God's power. Amen. Kapag sinabi pong God's power, hindi po basta pambihira, hindi po ito basta power, kundi pambihirang kalakasan po ito galing sa Panginoon. Amen? Amen. At pag sinabi naman pong breakthrough, ang ibig sabihin naman po nito ay pambihirang tagumpay. Amen. Kayo po ba ay mananagumpay na sa pangalan ni Jesus? Amen? Tayo po lahat ay mananagumpay sapagkat tayo po ay duminig sa panawagan ng Panginoon. Amen? At dahil nga po, sinabi po natin na ang breakthrough ay pambihirang tagumpay. Or, ibig sabihin po nito, tayo po ay nanalo na. Amen. Sapagkat tayo po ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya tayo po ay breakthrough. At ngayon pong umaga, meron po akong inihanda na siyam na hakbang upang maranasan natin po ang pagiging divine acceleration of breakthrough. Amen? At ibibigay ko po sa inyo ang number one. Number one, seek God first. Amen? Noon pong ako po ay babago pa lang pong nakakilala sa Panginoon. Ang Panginoon po ay nakilala ko sa pamamagitan ng ministry ng El Shaddai. Kung alam, sino po nakakaalam dito ng El Shaddai? Sino pong naka-attend na? O kung hindi pa man, siguro narinig nyo na. Noon po mga panahong yun ay nung una ko pong attend, ako po ay napaka-piloso po pa. Ako po ay napakataas ng loob ko. At kaunting marinig ko lang po, nag-iinit agad yung ulo ko. Ganon po ako nung araw. At ganon din po ako kataas ang loob. Wala sa akin sabihin mong wala. Talagang mataas ang loob ko talaga nung araw. Pero dahil nga po sa ginamit po sa aming mag-asawa ay yung aming kumare na ninang po ni Lenlen, ni Pastora Lenlen. Kami po ay isinama sa El Shaddai. Sabi ko ano pag gagawin natin doon? Balita ko, ang tagal daw ng sermon ng ng pare, ng ministro si Brother Mike. Pero noon ko po naranasan na noon ko po ay magtaas ng kamay si Brother Mike at tinanggap ko ang ating Panginoon.
hindi ko pa maintindihan kung anong naramdaman ko na malamig na mainit na bumuho sa akin. Yun pala, sabi nung nag-akay sa amin, yun ang banal, ang Holy Spirit, lumukob sa inyo. Kaya mula nun pong mga panahong yun, ay nung makilala ko po ang Panginoon dahil nga po sa pangyayaring yun, ay ako po ay binago ng Panginoon. Nawala na po yung aking pagiging mataas ang loob. Nawala na po yung aking kaibangan noong araw. Ganun po kapag tayo po ay nagpasakop sa Panginoon. Amen! At kaya nga sabi po dito, seek God first. Kailangan unahin muna natin ang Panginoon. Sapagkat kailangan ay siya muna ang mauna. Sabi nga ni Pastora ay ang Diyos na ang nauna sa atin. Pangalawa lang yung asawa, pangalawa lang yung mga anak. Ang una natin ngayon ay ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga sabi dito, seek God first. Kailangan ay siya muna natin unahin na makilala ang Panginoon. Amen? Amen. At sabi po dito sa Jeremias, kabanatang 33, talatang 3, atin pong basahin. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na tatila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen! Ay alam po ninyo, ang panalangin ay talagang napakabisa. Huwag po natin sabihin na matagal ang panalangin, kakainip ang panalangin. Huwag po natin kainipan. Ang kailangan po natin, dahil sa panalangin, makilala po natin ang Panginoon. Amen? At hindi po basta panalangin ang kailangan po talagang taos-puso sa ating kalooban. Hindi po masabi lang natin, patulad po nung tayo po ay nasa iba pang na maraming tayong panalangin na paulit-ulit. Ang mahalaga po sa ating panalangin ay direct to the heart, from the heart, direct to sa ating Panginoon. Amen? Hindi po kailangan ang masyadong mahabang panalangin. Ang basta ang mahalaga, tayo ay may pagsamba, tayo po ay may pagpupuri, at saka may paghingi po ng tawad, at saka po natin isusunod yung ating mga hinihingi sa Panginoon. Amen? At sinisigurado ko po sa inyo, kung taos puso sa inyo ang pananalangin, wala pong hindi ibibigay ang Diyos. Kapag ganyan po kabuti ang Diyos. Amen? Dako na po tayo sa panalawa. Tayo po'y nagmamadali dahil baka tayo po'y abutin ng oras. Amen! Number 2, complete repentance. Yun nga po sinasabi ko. Kailangan po tayo ay may pagsisisi. Yan po ay isa sa mahalaga para tayo po ay mapalapit sa ating Panginoon. Amen. At ako nga po ay noong araw ay nung makilala ko po ang Panginoon, yun po ang inuna ko, ang pagsisisi. Sapagkat ang Holy Spirit po ay dadaan at pupunta lang sa ipapasok sa iyong puso kung malinis ang ating kalooban. Alisin po natin ang lahat ng bisyo. Lahat po na ipinapasok natin sa ating katawan na hindi kaayaya, na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, alisin po natin. At yan po nagiging hadlang para tayo po ay mapalapit sa Panginoon. Hindi po pasok sa ating mga puso ang Panginoon kung tayo po ay punong-puno ng mga hinanakit. Tayo po ay punong-puno ng kasalanan. Hindi po papasok sa ating puso. Pero kapag nilinis mo ang iyong buong pagkatao, at dinaligtan mo ang iyong kasalanan, sinisigurado ko sa iyo, nasa iyo ang Panginoon. At anuman ang hingin mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? At dito po sa complete repentance o pagsisisi, ay meron pong dalawa tayo dapat na hakbang at upang lubusan nating may paramdam sa Panginoon na tayo po ay nagsisisi. Una po dito, forgiveness. Dapat matuto po tayo magpatawad sa lahat ng masama ng loob, lahat ng hinanakit, lahat ng puot, lahat ng galit ay isupo ay sa Lord, kasabay ang pagpapatawad sa kinasamaan ng loob. Amen? Amen! Ako po nung araw ay talagang nung hindi po ako lubusan nakakakilala sa Panginoon, napakalaki po ng aking mga dinadala sa aking kapatid, sa aking hipa, sa lahat, isang may kaibigan. At
nais ko pong ipaalam sa inyo na ako po ay nung araw ay isang technician. Ako po ay binigay ko yung aking the best dahil kami po ay bumuo ng isang service center. Siyempre, sa una talagang kailangan ay iayos at hindi naman laging kita agad sa una. Kaya kailangan ay magbibigay ka ng panahon, ng oras, ng pagod, nandiyan lahat. Amen. Subalit noong pong gumanda na, ang inyo pong likod din ay tsapuera na, parang technician na lang, hindi nakasosyo. Pero, kaya sabi ko nga, Lord, parang hindi ko kaya ito na tumagal dito dahil siyempre yung sama ng loob mo nandoon. Pero ang ginawa ko po ay umalis. Hindi ko po ininday yung aking pagod, yung aking naging sakripisyo. Ang akin pong inisip ay kailangan ay ang relasyon ng pamilya kasi ang akin pong kasosyo ay kapatid ko, ang isa ay bayaw ko, kapatid po ni Pastor na nakatatanda. Eh kung halimbawa makikipag-kompetensya ako, masisira yung relasyon. Una ay sa Diyos, ikalawa ay relasyon sa mga biyanan ko, sa tatay ko, sa nanay ko, sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko. Ako po yung mixit na ang dinahilan ko ay hindi ko na kaya trabaho kahit kaya ko pa. Para lang umixit ako ng maganda na hindi malalaman ng bawat isa para hindi masira ang relasyon. Yun po ang aking naisip upang ang ating Panginoon ay hindi masira ang pangalan. Bagamat masakit, tinis ko po yon. At ang sabi ko, Lord, iniiyak ko na lang po sa Panginoon yung sama ng loob ko. Sabi ko, Lord, humihingi po ako sa iyo ng pagkakakitaan na wala kami kasusyo mag-asawa, kundi sarili namin. Amen. Alam po ninyo, ibinigay sa akin ng Panginoon isang papasaherong jeep. Amen. Wala po akong, habi po mag-asawa ay zero balance noon. Pero, ganyan po magbigay ang Panginoon. Kahit wala kang pera. Yung pala kahit wala kang pera, nakakabili ka ng jeep. Amen? Ang ginamit po ng Lord yung aking kaibigan, yung aking kabarkada. Sabi sa akin Rene, di ba gusto mo bumili ng jeep? Napatawa ako. Sabi ko, kahit ako'y silaban mo, hindi ako mag-amay pera. Wala akong hawak na pera. Pero sabi niya, yung bang jeep ko, ako ba may hawak na pera nang inibilhin ko? Wala rin akong hawak na pera. Ako nga nakapag-raise ng 100,000. Ikaw pa, ay ibig sabihin, mas malakas ang iyong connection kaysa sa akin. Napatingala ako, sabi ko, Lord, madalit sabi, kami mag-asawa ay lumapit sa mga aming mga kakilala na mga may pera. At alam ninyo, sabi ko talagang aming itong jeep na ito, mabilis ang pagdating ng pera. Lahat naming lapitan, may pera na 35,000, 20,000, 10,000. Yung lola ko, sabi sa akin ng lola ko, wala akong mapapahiram na pera. Pero nung araw po, yung titulo pwedeng isang kahit hindi sa akin. Isang mo ang titulo. Kung magkano kailangan mo, kunin mo dyan. At nakabuo po kami na 100,000. Amen. Sa kaunting oras lang. Sa loob po ng isang linggo, naiuwi ko po yung jeep. Papasahero jeep. Nakabuo nga ako ng 100,000. Tapos yung jeep po na yun, nagkakahalaga ng 155,000. Yun po ay, ang linya po niya ay naka-process pa. Pero, noong may bigay ko po yung 100,000 na iuwi po namin ng jeep, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, wala akong pera, nakabili ko ng jeep. Sabi ko ganyan. Pero, ang naging namin sa 55,000, pagkatapos may ayos ang may lipat sa pangalan ko, saka namin isasangla sa bangko yung ORCR at saka namin ibibigay sa may-ari yung balanse. Pumayag po yung may-ari. Alam po ninyo, talagang hindi ako makapaniwala. Napakabuti talaga ng Diyos kapag tayo po ay nagsuko ng ating buhay at tayo po ay inihandog po sa Kanya na at nagsisi po tayo. Wala pong imposible sa Diyos. Amen! Ganyan po kabuti ang Diyos. At ang letter B po,
ay humbleness. Nandito nga po, kailangan po tayo ay magpakababa. At tulad po na sinabi ko sa inyo, upang tayo po ay kalugdan ng Diyos, kasama po doon sa complete repentance, ang humbleness. At dumating po doon sa punto na yun po namang aming yung bahay po namin na tinitirikan ay ibinigay po sa amin ng tatay ko. Ngayon, yun pong yung aming pong bahay, yung aming pong yung lote, hindi po lahat ipatag. Meron po pababa na papaganyan. Siyempre, iba yung nung patag kaysa sa pababa, kaysa rin sa matarik. Sabi ng tatay ko, kasi ang tatay ko po ay karpintero. Sabi ng tatay ko, hindi ko magagawang pare-parehas ang hati-hati sapagkat mayroong matarik, mayroong patag. Yung patag medyo maliit kasi patag naman kukunti ang magagastos na materyales. Pero yung pababa, medyo malaki ang magagastos dyan. Kaya ikaw bilang matanda, ikaw kasi ako panganay sa amin. Kayo, kasi yung asawa ni Pastora, tsaka yung asawa ng kapatid ko, hindi, kapatid ng ni Pastora, tsaka yung kapatid ko, ay siyang, parang, yung kapatid ko, asawa ng kapatid ni Pastora. Kayo ikay, sabi ng tatay ko, kayo siya nang magtatabi dyan sa pareho kayong matarik, sa pareho pababa. At yung dalawa ay doon sa taas, na patag, pero mas maliit. Ngayon, doon na po nagkaroon ng problema. Nung mamatay po ang tatay ko, natira yung nanay ko, siyempre, wala po kaming black and white. Verbal lang po. Dahil ako nga po ang panganay, sa akin po sinabi ng tatay ko. At ang nanay ko naman po, ay siyempre, nandito ako, ang mga kapatid ko nasa Pilipinas lahat. Ang nanay ko ay parang pinaayon nila sa kanila na ako raw ay hindi raw tama yung pag-ano ng tatay, yung pagbibigay. At dahil malapad daw yun sa amin dahil nga matarik. Ganun po, nagkaroon po ng problema. At ang aking po mga kapatid ay parang nagkaisa na ako po ay pagtulong-tulungan. Pero alam ko po ang Diyos talaga hindi talaga nagpapabaya. Yes, amen. Sapagkat at noon po ay ako po ay na-ordain na po kami. Kami po ni Pastora na-ordain na. Kaya alam ko po na ito po ay yun po ay isang pagsubok sa akin kung paano malalaman, kung paano may express ko nung ayaw aking pagiging humbleness. Kahit po ako'y mas matanda sa kanila, ako yung dilapitan ko po silang lahat. Sabi ko, kung ano man ang aking kung ano man yung ating pinag-aawayan, ayusin na natin yon. At noon nga po nung ikasal si Linden, meron po akong pinuntahan na tingin hindi ako tinignan. Sabi ko, okay lang, sapagkat sabi ko, para sa Lord ito. Ang paglapit po sa isang tao at paghingi ng kapatawaran, kahit ikaw ay wala ang nagagawang malaking pagkakasala. Amen. Isa pong humbleness yun. Isa pong pagpapakita na ikaw ay nagpapakababa. Amen. Amen. Isipin mo, wala ka namang ginawang pagkakamali para lang sa ayusan ng pamilya. Nilapitan ko po sila. Siyempre, hindi naman gano'ng kabilis Hindi gano'ng kabilis ang pagpapatawad nila. Sapagkat, siyempre, hindi tinatago dito ay hindi pa po sila Kristiyano noon. Sila po ay parang nasa worldly pa. Kaya napakahirap po ng tayo namin kasawa. Kahit gano'n po naman ay talagang utay-utay na binago ng Panginoon. At ngayon naman po, kahit po ganun man ang nangyari, parang wala lang, parang naayos po yun sa pamagitan. Kung ikaw ay talagang nagpapakababa, ang lahat ay susunod dahil sa panalangin mo na maayos ang iyong pamilya. Amen! Sino ditong hindi maganda ang relasyon sa pamilya? Wala naman. Ipapaayos po natin sa Panginoon. Amen. Okay na po. Okay na. Okay na. Okay na lang natin nakakaiba. Sapagkat ganyan po talaga pagka nagbigay asisada sa pagsubok. Talaga. Hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng pagsubok. Kanya lang pong pinahintulutan upang makita, matest ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kung gaano po tayo magpakababa, kung paano po tayo magpatawad. Amen?
At sabi po sa, atin po basahin yung aklat po ng Mateo, Kabanatang 5, Kabanatang 5, talatang 43-44. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at ipahiyan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Okay, ganyan na. Ganyan po talaga ang kailangan. Kung gusto mong mapalapit ka sa Panginoon, ay ibigin mo ang iyong kaaway. Amen. Sabihin mo naman gano'n nga ang ginawa sa akin gano'n nga. Pero hindi po yun Ang kailangan natin ay sumunod tayo sa Panginoon. Amen! Mahirap man sa ating katawan lupa. Pero kapag gusto natin sumunod sa Panginoon, kaya-kaya natin yan. Amen? At sa pagiging humbleness naman po, atin pong tunghayan sa aklat po ng Salmo, Kabanatang 24, talatang 4-5. Sabi po dito, atin pong basahin, ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya ng Yahweh ng pagpapalag kaligtasan, pahahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Amen! Kapag tayo po ay talagang walang kasalanan, ay ang Diyos po ang siyang magpapahiwatig nito. Siya po ang magtatanggol sa atin. Siya po ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan. At siya po magpapaliwanag sa tao. Hindi naman po kailangan na tayo talagang siyang magpaliwanag Kahit hindi po tayo magsalita, ang Diyos po ang may kakayahang magsabi. Amen! At dako po tayo sa pang-tatlo. Sabi po dito, deny yourself. Amen? At paano po ba sabihin ng deny yourself? Kalimutan ang sarili. Ito po ay napakahirap, lalo na po sa akin noong ako po ay noong araw na sinasabi ko po sa inyo na talagang napakataas na loob ko. Hindi ko kayang ang sarili ko ay kalimutan. Sapagkat bakit ko makakalimutan? Sarili ko nga ito Mas mahalaga sa akin yung sarili ko kaysa iba. Amen? Pero kapag tayo po pala ay talagang binago na ng Panginoon, hindi na natin itinataas ang ating sarili. At tayo po ay talagang makikita po natin at mararamdaman natin kung paano tayo magpakababa. At sa akin nga pong nararanasan ngayon, lalo na sa trabaho, talagang yung persecution talaga nandyan. May nami-persecute. Pero alam ko naman po na ang Diyos ay hindi nagpapababa. Kahit anong narinig ko, kahit anong naramdaman ko na alam ko na, kunyari nagmamalasakit sa iyo, pero ang huli binubuli ka, ikaw ay alam mo nyo na, ang sinasabi ko siguro yung nararanasan ng iba sa inyo rito, yung sinasabi ko. Ngunit kapag tayo po ay kinalimutan na natin ang ating sarili, hindi na po natin mararamdaman at hindi na po tayo may stress. Nung una na-stress talaga ako. Pero nung ako po ay manalangin, sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Alam mo naman po ang totoo. Kaya iba na ngayon kaysa ron sa araw ng dati. Amen? Ako nga po ay sabi ko nga po sa inyo, kahit pagod, kahit ako po ay puyat, talagang kailangan po tayo sumunod sa Panginoon. Huwag masabihin na matutulog ka na alas 12, kailangan ay gumising ka ng 5 o'clock at nararanasan po yan ang aming mga kasama sa pananalangin. Kahit 4 na oras ang tulog, kapag sa Diyos ka nag-alay, tandaan po natin, hindi po tayo hindi po tayo makakaramdam ng panghihina. Sa akin po, kabataang edad na ito, Amen! ay kahit na po ganito ay talagang kahit gumising ng maaga ay hindi po alintana yung pagod, hindi po alintana yung puyat. Pero ang Diyos po nagbibigay ng kalakasan. Subukan lang po ninyo yan. Tuwing alas 5 ng madaling araw, kami po ay mayroong intercessory prayer. At subukan po ninyo sumama at mararanasan po ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Amen!
Atin po tunghaya ng aklat ng Mateo, kabanatang 16, talatang 24 hanggang 25. Amen. Atin pong sabay-sabay basahin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagdanay sumunod sa akin, ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. 25. Ang naghahangad ng maligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang sa akin ay magkakamit nito. Amen! Napakaganda po ng sinasabi ng Panginoon dito. Kapag tayo po ay kinalimutan po natin ang sarili, hindi po natin alintana. At sabi nga po niya, pasanin mo ang krus at sumunod ka sa akin. Hindi naman po tayo literal na magpapasa ng krus. Kundi ang sinasabi po dito, krus ay kung ano yung iyong mga problema, kung ano yung karamdaman mo. Yung po ang sinasabing krus dito, hindi po yung kahoy na krus na papasanin mo. Hindi na, sapagkat ang Diyos, ang Panginoong Jesus lang po ang may karapatang magpasa ng krus noong araw, noong kapanahunan po niya. At ngayon po, hindi na po yun mangyayari sapagkat siya po yung nagtagumpay na. Amen? At ang dadalan lang po natin krus na sinasabi dito yung ating mga problema. Kailangan po natin itong malampasan. At paano natin malalampasan ito? Dahil sabihin mo, napakalaki, napakasakit. Pero kapag tayo po humingi ng kalakasan sa Panginoon, wala pong problema na hindi natin kayang malampasan. At pagkatapos po ng mga problema ito, para po yung bagyo lang eh. Pagkatapos ng bagyo, sisikat ang araw at nariyan po ang pagbabago, nariyan po ang pagpapala ng Panginoon. Amen! At ako na po tayo sa pang-apat. Sabi po dito, heartfelt obedience. Ano po ibig sabihin ng heartfelt obedience? Heartfelt obedience. Ang sabi po dito ay ibig sabihin po nito ay talaga yung buong puso na pagsunod. Amen. Tayo po naman na sinasabi natin, sinusunod ko naman ang Panginoon eh. Sinusunod ko naman ang kanyang mga utos. Hindi nga. Ang ibig sabihin po nito, ang ibig sabihin ng buong pusong pagsunod sa Panginoon ay hindi po yung pagsunod na pakitang tao lamang. Susunod ako dahil nakikita ako ng aking mga churchmate. Hindi ako magiinom sapagkat makikita ako. Hindi po yan sinasabi ditong heartfelt obedience. Kailangan po nito yung bukod sa loob mo. Narito ka man sa loob ng panambahan, nasa labas ka man, kung ano yung nakikita sa iyo rito, dapat paglabas po natin, dala-dala po natin yung pagsunod sa Panginoon na hindi lamang dahil makikita ka. Kundi kailangan po ay ikaw at ang Diyos ang mayroong may ugnayan. Hindi po dahil sa iyong mga kasama sa church lang. Amen? At yun po ang sinasabi nga po dito na kailangan po ay hindi po lamang pakitang tao lamang. Amen? Noon nga pong araw siguro alam naman po ng iba rito na ako po ay na-fall down din. Kahit na po ako'y pastor. Siyempre, nandiyan din talaga si Satanas. Talagang ikaw ay kanyang dadayain. At noong po ay madaya ni Satanas, isa lang po ang inisip ko, kailangan ay magsisi ako at huwag nang balikan kung ano man ang ginawa na iyon. Amen? Mahirap po. Sa akin, sa sarili ko lang po mahirap. Pero kapag ikaw ay nanalangin sa Panginoon at sa Kanya humingi ka ng tawad. Sabi po nga po sa 1 John 1:9, kung ikaw ay magsisisi, nariyan ang Panginoon at ikaw ay handang patawarin sapagkat siya ay mabuti. Amen? Ganyan po kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. At sabi nga po, sa ating puntong hayan sa aklat ng Mateo, kabanatang 22, talatang 37 hanggang 38. Sabi po dito, sabay-sabay po nating basahin. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip.
Ito ang pinakamahalagang utos. Amen. Kung halimbawa po natin na, kung halimbawa po na hindi po tayo magsisisi at tayo po ay hahayaan lang po natin sa ating sarili ang mangyari, hindi po natin kayang gawin ito. Pero kapag ang Diyos po, kapag ang biyaya po ng Diyos ang siyang lumukob sa iyo, wala po tayong hindi kayang gawin. Amen. Napakahirap po kung sa atin lang pong sarili, napakahirap. At maaaring sabihin mo, hindi ko kaya ito. Sabi nga po sa kanto, hindi ko kaya. Pero, ang Diyos po ay napakabuti at ang Diyos po ay siyang nagbibigay ng breakthrough sa ating buhay. Amen! At tatako na po tayo sa panglima. Sabi po dito, heartfelt service to God. Ibig sabihin po dito ay buong pusong paglilingkod sa Diyos. At kami po mula po nung kami po ay i-ordain bilang tagapanguna, bilang pastor at pakapastora dito sa gawain, sa ministry na ito. Wala po akong hinangad kundi ang paglingkuran siya. Mula po sa aking mga magulang, sa aking kapatid, sa aking pamilya, at sa ministry ng Lord. Lagi pong iminimithi ko po ay ang pagiging paglilingkod sa Panginoon. Una po noong sa aking mga magulang noong ang mga magulang po namin ay magkaroon ng karamdaman. Nasa Pilipinas, nung tatay ko po ay magkaroon ng karamdaman, nasa Pilipinas po kami. Hindi po kami ganong karami ng pera. Pero sa tatay po at saka sa tatay ko noong mga panahon na yun, nung magkaroon po ng karamdaman, kahit pa paano po kami tumutulong sa pagpapagamot. At kung wala po kaming pambigay na pampapagamot, kami pong mag-asawa ang siyang nagdadala sa ospital. Dala po yung aking karetela, yung aking jeep. Nakakaabot po ng Manila yan para lang po maghatid sa aming mga magulang. Sa bagay kami po hindi, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi kami gayong karami ang pera. Pero kapag tayo po ay talagang ang puso natin ay gusto natin mapaglingkuran ng ating magulang, kaya po natin ipadama sa kanila kahit yung ating pag-aalaga. Napakalaking bagay po yun. Sapagkat ang kapatid po ni Pastora, ang kapatid ko po, mga may trabaho. Wala po silang panahon para mag-alaga. Kaya kami po ni Pastora, bilang paglilingkod sa aming magulang, ayun po ang ginawa namin. Kami po ang siyang nag-alaga. Kami po nagdadala sa pagamutan. Huwag po natin sabihin, pera lang ating may itulong. Kung wala tayong may tulong na pera, yun po ang ating oras, yung ating panahon, yung ating pagmamahal sa ating magulang. Bilang tayo po ay mga anak. Pwede rin po natin gawin yun. Amen? At dito naman po sa ministry, hindi alam po ninyong lahat, hindi po ako ganun kahusay sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero kapag ang Diyos po ang siyang lumukob sa bawat isa natin at siya po nga lumukob sa akin, hindi ko rin po alam ang mga sinasabi ko, pero kapag ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng katalinuhan, wala po tayo hindi kayang gawin. Amen! Ganyan po kabuti ang Diyos. Amen! At ngayon po nga, nararanasan po ang divine acceleration of breakthrough. Amen! Ating po tunghayan sa aklat po ng Hebrews, sa Hebreo, kabanatang 6, talatang 10. Sabi po dito, makatarungan ang Diyos. Sabay-sabay po tayo. Makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal sa inyong pinakita. At hanggang ngayon, pinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Amen! Sa katulad po nga namin ni Pastor nung araw, alas talaga narinig namin ang hindi namin dapat marinig. Kaya so kami raw po ay hinog sa pilit. Pero ang Diyos po ay hindi nagpabaya. Masakit man, pero hindi po namin ininda yun sapagkat kami naman po ay talaga hinirang ng Diyos. Amen. Kami po ay sadyang sa Kanya po kami naglilingkod, hindi sa tao. At ito pong ministry ito, hindi po amin ito, ito po ay sa Diyos. Amen.
Kaya kami man po ay umuwi man sa Pilipinas, may ipapalit po ang Diyos. Amen. Kaya kayo po ay maghanda. Hindi po natin alam kung sino sa inyo. Amen. Amen. Ganyan po kabuti ang Diyos. Hindi po siya nagpapabaya sa kanyang gawain. Amen. At tunghayan po natin sa aklat po ng Kawikaan, Kabanatang 11, talatang 17. Sabay-sabay po tayong bumasa. Parang pagpapatulong kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Amen! Magpautang na kayo. Para meron Magpautang na kayo pero huwag lang may tubo. Pautang ka na, pastora. Basta may pera, walang problema. Ganon lang naman yun eh. Ganon lang kasimple yun. Basta meron, sigurado yun. Amen! At ang sabi nga po dito ay ang pagtulong daw sa mahirap pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Amen. Ganoon naman po talaga. Ang Diyos po ay talagang napakabuti sa ating mga buhay. Sadyang hindi po siya nagpapabaya sa atin. Amen. At tatako na po tayo sa pang-anim. Sabi po dito, heartfelt gratitude even in the hard times. Amen. Heartfelt gratitude. Ibig sabihin po nito ay ang buong pusong pagpapasalamat kahit tayo po ay nasa mabigat na pagsubok. Amen. Siguro naisip po natin na talagang iba talaga kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok. Pero ang Diyos po ay hindi nagpapabaya sa atin. Amen. Amen. Alam po ninyo, ang salitang gratitude, yan po ang hindi ko makakalimutan sabihin sa Lord mula nang ako ay maging Kristiyano. Mula nang ako po ay makakilala sa Kanya. Sapagkat hindi lamang po sa blessing tayo dapat magpasalamat. Kahit po sa pinakamabigat na pagsubok, dapat po yung ating pinasasalamatan. Amen. Inya po, tulad sinabi ko sa inyo, yan namang pagsubok ini para lang bagyo. Kapag yan ay kinapitan mo, at kapag, ayan ay, ano mo nyo, para din yan katulad ng isang agila na nakakapit sa sanga, ay may pagsubok. Subukan mo yan, ikaw ay bumitaw, at hayaan mo sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon. Amen. Ang isa pong agila ay makakalipad ng malaya. Amen. Kahit pag ganun kalakas ang bagyo, kapag ibinigay niya sa Panginoon, tayo po, kahit man sa ating pong mga buhay, tayo po ay, kapag ibinigay po natin sa Panginoon ang ating problema, malaya lang po tayo. Hindi po tayo may stress. Pero kapag ito po ay dinala mo sa iyo sa pag-makikita ng iyong sarili, stress tayo sigurado. At nariyan makikita mo, ikaw ay hindi na makakangiti, lagi nakakunot ang iyong noo. At tatanda ka, sabi doon sa kanta, tatanda ka bigla at tutubo ang iyong mahabang balbas. Amen. Kahit po nung ako po ay noon po nais ko pong kami po ay sabihin sa inyo na kami po ay 14 years na dito. At ito po ang isang hindi ko makakalimutan. Talagang ang Diyos po ay napakabuti sa aming mga buhay. Talagang ang biyaya ng Diyos ay ibinibigay talaga sa iyong kanyang mga lingkod. Sa akin pong height na ito, na napakatangkad. Hindi ko po akalain na matatanggap akong isang gwardiya. Kahit tanong naman po ninyo, ang pinakamababa ditong height ay nasa mga pinakamababa ay 6. Ang height ay pinakababa yung 6, 5'9", pinakababa yan. Pero ako naman po ay sa gwardiya. Pero ako po naman ay 6'10". Kaya ako po ay natanggap na gwardiya. Dahil ang Panginoon po, siyang nagluklok sa akin bilang, isipin mo, 13 taon na ako'y naging gwardiya.
Talagang kahanga-hanga po talaga ang Diyos kapag ikaw ay laging naglingkod. Hindi mo inalintana ang pagod, hindi mo inalintana ang puyat. Isipin mo, okay, minsan ay panggabi, 8 to 8 ng gabi hanggang 8 ng umaga. Nung wala pa po itong ministry ito, kami po umattend lang. Pagdating ko lang bahay ng alas 8 ng umaga, magbibihis lang, diretso na. Sapagkat kami may practice pa dahil kami po noon ay nasa music ministry. At nung kami po naman ay dumating dito nung raise tong ministry na ito, noon kami po ay inordinahan ng pastor. Kami po ay ginawang tagapanguna na hindi namin akalain. Kapag hindi namin inisip na kami magiging tagapanguna, magiging pastor at pastora. Pero ang Diyos po ay ganyan po kapag pumili ang Diyos. Wala po sa ikaw ay matalino, wala po sa ikaw ay mahusay magsalita. Kapag ang Diyos po pumili, sabi nga po, si Moises nga, hinirang ng Diyos, kahit siya po ay bulol, kahit siya po ay utal. Isipin mo yon, hindi maganda magsalita. Pero, kapag ang Diyos ay ikaw ay magpapagamit sa Diyos, ano ka pa man klase ng tao, ikaw man ay pangit na tao, ikaw man ay masamang ugali, ikaw ay makasalanan. Kapag ikaw ay binago ng Diyos at ikaw ay nagpagamit sa Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Amen! At dumako po tayo sa ikapito. Bago po tayo dumako sa ikapito, atin po munang tunghayan ang aklat po ng Pilipos, kabanatang 4, talatang 6 hanggang 7. Amen? Sabay-sabay po natin basahin. Sabayan naman niyo ako. Thank you. Sa halip, hingilin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at mag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Amen! Subukan muna natin yung talatang 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Amen! Amen! Gano'n man kalaki ang problema mo, huwag kang mabalisa. Yes, Amen! Hallelujah. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen! Hindi kailangan po na basta mananalangin ka lamang. Kailangan ay may kasama pasasalamat. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Amen! At tayo po ay dumako na po tayo sa papito. Sabi po dito, prayer and fasting is lifestyle. Amen! Amen. Ganyan po kabuti ang Diyos. Kailangan po talaga ay meron po tayong prayer and fasting. Kailangan po yung maging lifestyle na natin. Huwag po natin sabihin na ako ay pagod, ako ay puyat. Pag iyon po ay naging lifestyle mo na, ikaw ay gigisingin ng Panginoon sa kung anong oras kayo may tipanan ng Panginoon. Yan sinasabi po natin kahit sa secret place. Kapag ikaw ay nakipagtipan sa Panginoon, magigising at magigising ka. Pero kapag ang pinanaligan mo, ikaw ay inaantok, ikaw ay pagod. Ay wala. Hindi mo kayang gumising. Hindi mo kayang makipagtipan sa Panginoon kapag yun ang pinanaligan mo. Amen? At ang prayer and fasting po ay nasabi ko po sa inyo, napaka makapangyarihan po niyan. Kapag ang iyong magpipray at saka pagpapasting mo, ibigay mo sa Panginoon. Halimbawa, may hinihingi ka, ikagalingan, o may problema ka, ipagpapasting ko ito, Lord. Pero ako po ay humihingi sa iyo ng gabay para ito po ay akin po ang inyong mapagtagumpayan. Amen? Amen! At tungayan po natin sa aklat po ng unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18. Magala kayong palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Sipin mo yon, ha? Tayo hindi basta manalangin lang. Kailangan ay talagang may kasamang pasasalamat. Amen. At dadako na po tayo sa pang-8. Depend on the words of God all the time. Kailangan po ay tayo po ay dumepende sa Kanyang salita, hindi po sa ating sarili. Amen? At wag po natin wag po tayo magmalaki. Ayaw po ni Lord ng mayabang. Amen?
kundi sa salita lamang ng Diyos tayo umasa at magtiwala. Tiyakin yung tagumpay. Ngunit kung sa salita mo lamang ikaw magtitiwala, palagi kang mapapahamak. At dahil sa kapayapaan, at dahil sa salita ng Diyos, tiyak na tagumpay, tiyak ang kapayapaan, tiyak ang kagalakan. Amen? Ibig sabihin po talagang kailangan sa Lord na tayo magtiwala. Amen. Sa Kanya lang po tayo humingi ng kalakasan, sa Kanya lang po tayo manalangin. Amen? Sabi po sa Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 hanggang 6, kaya huwag ka magtiwala buong puso at utusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikay patubayan sa iyong mga tahanan at happy. Amen! Dahil sinasabi nga po dito, sa Lord lang tayo magtiwala. Amen? Hindi sa sarili natin. Kapag sa sarili natin, bagsak tayo. Amen? At tunghayan po natin sa Deuteronomio, Kabanatang 31, talatang 8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot, ni panghinaan ng loob. Amen! Talagang kailangan talaga, kay Yahweh lang tayo magtiwala. At sigurado tayo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen! At mararamdaman po natin ang divine acceleration of breakthrough. Amen! Amen. At sabi po dito po sa Pangsyam, huli. Sabi po dito, share God's goodness and revival in your life. Amen! Kailangan ibahagi natin ang kabutihan ng Diyos sa iba. Ako po kahit saan ako makarating, palagi kong pinagmamalaki si Lord. Sa aking buhay, palagi ko ikinukwento at pinamamalita ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Sa iba, palagi kong inaaya papunta dito sa church kahit pa sinong makausap ko. At sa biyaya ng po ng Panginoon, ang lahat ay napapagtagumpayan. Amen! At nararamdaman po ang divine acceleration of breakthrough at tunay na naranasan ko ang sa aking pamilya, maging sa live stream ministry. Purihin po ang Diyos. Amen. Noon po, kapag tinatanong po ako, bago po magsarado yung Jackie Club, Kuya, sabi sa akin, Kuya Rene, anong plano mo? Sabi ko, hindi ako nagpaplano. Kung anong kalooban ng Diyos, siya magaganap sa akin. Amen. Minsan po, meron, tumatalikod na lang, siguro, ibig sabihin, parang nasisiraan na ng ulo ito. Sapagkat, ayaw ko magsalita sa sarili ko, sinasabi ko lagi, ang Diyos ang magbibigay sa akin ng pagpapala, hindi ang sarili ko. Amen! Sabi nga po, tungayan po natin yung Mateo, Kabanatang 5, talatang 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ng inyong Ama na nasa langit. Amen! At ito nga po nitong huli, sabi po nung isa kong dating katrabaho na namumusta sa akin, Kuya, nasaan ka na? Sabi ko, nandito pa rin sa Macau. Sa biyaya ng Diyos, nakahanap pa rin ng trabaho. Sa gym, sabi ko. Sabi sa akin, anong trabaho mo? Dinibiro ko, gym instructor. Hindi po yun ang doon, hindi po yung punta doon. Talagang napatunayan po na ng mga kasama ko sa trabaho na dati ko katrabaho sa Jackie Club na talagang ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala. Amen. Kapag ikaw po ay sumunod, kapag ikaw po ay nagtiwala, mararamdaman po natin ang divine acceleration of breakthrough. Amen? At sa edad pong 16 na taon, nasipa lang ng kabayo yung 6 kaya siyang nauna. Amen? Naranasan po ang divine acceleration of breakthrough. Atin pong basahin po ang sabi po sa aklat ng Isaiah, sa Iyas, Kabanatang 45, talatang 2. Ako maghahanda ng iyong daraanan, mga bundok do'y aking papatagin, at sa mga lunsod, mga pintong tanso'y aking wawasakin. Pati kagandadong bakal ay aking tatanggalin. Amen! Ibig sabihin, wala talagang imposible sa Diyos. Amen! Nasa Diyos ang ating tagumpay. Amen! Nawa po ay mayroon po kayong napulot sa umagang ito. Amen? Maraming salamat po. To God be the glory.